Marami nagme-message na maganda daw ang cafe culture dito sa Melbourne. Kung ayaw mo ng boring na lugar, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo marami laging tao nakikita. Pili ko Melbourne. Mag-sample kaya tayo ng computation kung magkano yung cost of living nyo kung dito kayo sa Melbourne. Bakit lahat ng city ng Australia na i-enjoy ko? Say hi to the vlog. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our 12th day na dito sa Australia. It's our pangilan ng day na natin sa Melbourne? 4th? I think pang 4th day na natin dito sa Melbourne. Supposed to be talaga rest day ko ngayon. Sabi ko hindi ako mag-vlog today kasi pang 12th day na natin. Sabi ko, kailangan ko rin magpahinga once in a while, no? Sabi ko hindi muna ako mag-film. Mag-relax lang ako. But knowing myself, I'm here again. Sabi ko, sige na nga, sama ko na lang kayo, mag-film na lang ako. Pero wala akong itinerary today, guys, ha. Ang nakasulat lang sa itinerary ko, free day. Free day lang talaga. I just wanna do mga kung ano-ano. Iniisip ko kung magpapagupit na ba ako, pero parang hindi pa naman siya sobrang haba. So, ngayon na ba ako magpapagupit? And then, siguro itutur ko kayo. Lumipat na pala ako ng hostel. Di ba naka-hotel tayo dito before sa Ibis Melbourne Central. But this time, lumipat na ako dito sa aking hostel sa Space Hotel or Space Hotel. This is actually my hostel. Pakita ko sa inyo. Charan! Space Hotel. So it's still located here sa CBD area. So kung maglakad lang tayo ng konti, andun na actually yung Queen Victoria, Victoria State Library, nandiyan na yung mga tram and all. So tara, before tayo mag-start, i-tour ko muna kayo sa aking hostel dito sa Space Hotel. Let's go! Yan guys, umakyat muna ako dito sa 5th floor sa may rooftop ng hostel namin kasi I just realized may free na sausage daw pala ngayon, Sabado. Every Saturday, meron silang free sausage at 2 p.m. So meron silang ganitong mga social activities. So Tuesday may jazz night, Wednesday winter night market kung gusto nyo sumama. Tapos Thursday tumatakbo sila dito, Friday merong pub crawl, Saturday free barbecue at 2 p.m. and then Sunday free rin yung breakfast natin bukas 7 to 10 a.m. free yung breakfast. So ito yung free na sausage or barbecue. Ang saya, oh. Dalawa pa yung binigay ni kuya. So ang laki ng serving. So nandito ako sa rooftop ng aming hostel. Ayan. Meron ditong rooftop bar. Pwede kayong tumambay. Tapos ito yung Melbourne. Ito na yung State Victoria Library, guys. Sobrang lapit lang namin sa State Victoria Library. Ito yung building na yan. State Victoria Library na yan. Tapos sobrang busy na yung area na yan. Sige, pakita ko muna sa inyo yung kitchen bago tayo kumain. Meron ditong common space. Kung for example may mga outside food kayo, pwede nyo namang dalhin dito yung outside food nyo. We have lockers. May vending machine dito. Merong kitchen. Yung iba nagluluto. Kung gusto nyo rin magluto, ayan, pwede kayo magluto ng mga pagkain nyo. May lutuan. Merong fridge or mga freezer. Lagyan nyo lang ng labels ng pangalan ng inyong mga gamit. May mga iba pa doon. Toasters. So, ang cute ng kitchen nila, no? Mamaya itutur ko pa kayo sa ibang facilities ng hostel. Kakain lang ako, ha? Kasi meron silang binili. May free coffee kaya dito. Lahat na lang free. Ang saya naman. Natutuwa ako dito sa hostel na to kasi ang dami nilang pa freebies. Tapos, syempre common, meron silang private rooms pero naka bunk bed ako. 6 kami sa bunk bed. Maluluwag naman yung bunk bed pero walang harang. Pero yung toilet private. So hindi kayo sabay-sabay sa toilet. Maraming toilets na private. So private yung ligo mo, private yung ano mo. Cheers muna tayo. So free sausage. Merong mustard, tomato sauce. Gusto ko ng kape. May free coffee ako from Ibis Hotel. Yung mga sachet doon na kape, dinala ko ka pala dito. Wait lang, magkakape lang. So guys, kinuha ko yung mga sachet ko doon sa Ibis Hotel kasi hindi ko naubos yung kape doon. Yan, kape-kape tayo. Yan lang. Tapos dito sa likod ko sa kusina, marami mga nagluluto, mga western. Nagluluto sila ng sarili nilang breakfast. Pwede kayo magluto ng sarili nilang breakfast. Pero kasi since may libre na sila ditong pa-sausage. So ito na yung pagkain ko. Ito na yung lunch ko actually. Lunch na pala ngayon. Cheers for the sausage.
Tsaka may pansit pala ito. Pansit, ay hindi pala. Parang sibuyas pala na tinadtad. Yes, ito yung name ng aking hostel dito sa Melbourne. Space Hotel dash Hostel. So meron silang mga private room. Ayan, twin room. Ano siya, 3.5 lang. O kung dalawa kayo, parang tig 1.7 lang sa inyo, 1.8. Kung gusto mo rin ng ayaw mo na may kasama sa room, kahit ikaw lang mag-isa, 3.5 nga lang. Kung gusto mo, meron silang queen, pang family, queen in suite, balcony, ayan. Ako kasi yung sa akin kasi is naka ano lang ako, like 6 kami sa bed. Sa room. 6 kami sa bed. Gusto ko yun. 6 kami sa room. Pero mga 1,000 plus lang ako, mga 1.5 pesos per night. Pero I recommend this kasi for example, hindi lang kayo limited sa room. Meron kayong maraming common space. For example, sa kitchen, malawak yung kitchen nyo. Meron pang movie room dito kung gusto niyo mag-movie. Merong gym. Mamaya papakita ko sa inyo, may gym kami, laundry. Merong parang office area sa 4th floor, parang library na pwede ka mag-work. Tapos sa lobby naman sa pinaka ground floor, andun yung reception. Tsaka meron din doon parang bar area. Pwede ring working areas light. So mamaya papakita ko sa inyo. Of course, if you're booking your hotel sa mga travels nyo, you can book that on Klook and get 5% discount using my code Marvin Samako Klook. Kaya muna tayo. Ayun guys, dito sa hostel, ikaw rin yung maghuhugas ng pinagkainan mo dahil wala tayong katulong dito ha. Baka iwan nyo lang yung pinagkainan nyo sa lababo, hindi ganun. Pag naka-hostel ka, kung anong ginamit mo, huhugasan mo din agad. Dahil walang ibang maghuhugas nito. Guys, dito pala sa hostel, meron na parang free coffee. Ngayon ko lang discover. And free sugar, free tea. And then meron din mga baso dito, may hot water na rin. Ayan. Ayan, dito rin sa may kitchen area, merong laundry. So maybe one of these days mag-laundry tayo. Magkano ba laundry dito? Out of order. Ayan. May surcharge. Magkano kaya? Ayan, 6 AUD. Pwedeng mga Visa, Mastercard. Ayan naman nakasulat. Siguro kapag ano. Matagal pa naman ako dito sa hostel. Mga 7 nights yata ako dito. Matagal ako sa hostel na to. So siguro kapag marami na tayong labahan, maglalaba tayo dito. May pang exchange ng coins. Meron ditong sink. Love it. Merong elevator, meron ding stairs. Mag-stairs na lang tayo para ma-tour ko kayo sa mga facilities nitong hostel namin. Okay? So, dito merong lounge space. So, kagabi actually, nung nagre-review ako ng mga videos dito ako kasi mas tahimik. Hindi ko na kayo papapasok para pakita ko na lang. Yan, may mga upuan dyan, may screen, may sofa doon, parang may library. So, pwede kayong magtambay-tambay dito if you want. Pero kailangan mo ng keycard access, which is meron naman tayo. Dito marami din mga rooms. Meron silang mga private rooms. Meron din silang mga hostels na shared room. Okay, sa third floor naman, may mga rooms din dito sa third floor all around. Tapos sa gitna is merong gym. Walang tao, no? Sige, check natin kung makakapasok tayo sa gym with our keycard. Ay, sarado ba? Ayun pala. Ayan, so meron ditong gym if you want. Pero walang nag-workout currently. Ayan, maliit lang siya. Pero if hindi ka makabubuhay ng isang araw na walang workout, at least meron kang mini gym dito. May treadmill, oh. That's it. May mga mats if gusto mo mag-ab workout dito. Common, hindi ko alam, baka mga private dito. Kasi nasa second floor ako common. Maraming CR. Ayan. Maraming CR. Every kanto merong CR. Papakita ko sa inyo yung CR. Private. Nagustuhan ko siya kasi hostel but private yung mga CR. Sana malinis to. Ayan, ganyan. Every CR nila is ganito. Private ba? Baka may pumasok. So, yan. Meron kang toilet bowl, may sink ka na dito, may mga basurahan, may malaki ka ng mirror, and then may shower area ka na. Ayan, no? Tapos, ayan, mayroon kang privacy, pwede mong i-lock. Sobrang bihira sa mga hostel na pinag-stayhan ko ang mayroon kang private na bathroom. Kasi kung ayaw nyo, kasi usually talaga pag hostel, nasa isang all boys, tas all girls, magkahiwalay ng bathroom. Pero dito, boys and girls halo, pero private. Ayun, sa'yo lahat to. Then, pwede mo rin gamitin yung, for example, puno yung toilet sa second floor. Pwede kang gumamit sa third floor, fourth floor, any floors.
na restroom pwede mong gamitin. So parang hindi ka talaga magkakaproblema sa CR. So you can access naman lahat. This is my floor. Nasa second floor ako. Merong movie space dito. Ayan o. Pero sige, gusto niyo pumasok muna tayo sa room namin. Pero hindi ako mag-iingay, baka may tao ha. Mapakita ko lang sa inyo. Hindi ko na kayo pinakita kasi may tao. Naiyak ako. Tapos, every floor merong ganito guys. Yung parang kuha na ng tubig. Tapos may mainit din na tubig. Every floor yan may mga saksakan. Kasi dito sa Australia, again, potable yung kanilang mga tap water. So pwede ka lang mag-drink dito. Sabi din ng front desk sa hostel, you can just drink the tap water. Australia has one of the cleanest tap waters. Kasi grabe yung kanilang filtering system. So, safe naman. Actually, ako, minsan bumibili ako ng bottled water. Pero minsan, pag tinatamad na akong bumaba, dyan na lang ako uminom. Safe naman. So, wala namang nangyari sa tiyan ko. So, I believe safe. Yan, may mga CR din dyan. Maraming mga different rooms. So, ayan yung hostel namin. Again, Space Hotel Hostel. Dito sa Melbourne. Guys, ito yung front desk. May ground floor. Yan, Space Hotel. And then, meron din area dito na pwede kayong tumambay. Ayan. Sa may ground floor, pwede kayong mag-work dito. Pero minsan pag gabi medyo maingay. Pero, kita mo yung labas. Kung gusto mo na magkape-kape dito, ayan. So, kita mo na yung labas ng, ayun na yung Queen Victoria Library. Ay, gusto na yun? Victoria State Library. Sa area lang na ito. Okay guys, ituloy na natin yung exploration. You know what? Feeling ko maganda rin ang Melbourne during autumn. Tignan nyo, ang dami rin yung mga ganitong puno kasi tagalagas na kasi winter na, no? Kasi ito yung structure niya. Ang ganda rin ng mga structure. Feeling ko maganda talaga ito ng autumn din. Lakad-lakad lang tayo. Wala tayong plano today guys ha. Siguro magkakape lang din tayo. Marami nagme-message na maganda daw ang cafe culture dito sa Melbourne. So i-try ko rin daw magkape-kape. Try natin kung saan tayo magkakape. Actually dapat, sobrang late na nga ako nag-start ngayon. Hindi ako nag-alarm, ganun. Siyempre guys, kailangan ko rin magpahinga sa mga pagod and puyat in the past few days. So late na ako nag-start ng araw. Sabi ko magpapagupit lang ako ngayon and then magkakape. Pero sige, sama ko na lang kayo. Basta chill lang tayo today ha. Ayan na agad yung Queen, ano yan? Victoria State Library. Ay, may tram din pala dyan. Ayan o. Basa nyo. State Library, Victoria. Tapos meron na rin agad. May tram station na dito. Anong station ba to? Tara, dito tayo. Lakad tayo. Sige. Ang ganda rin ng building na to. Anong building to? RMIT University. Walking tour lang tayo ng Melbourne. Sasama ko lang kayo, maglalakad-lakad lang tayo. Ay, ang ganda mag-picture dito, oh. Wala lang tayong taga-picture. Sige guys, ito din yung pinakamalapit na station sa hostel namin. Melbourne Central State Library Station. Stop number 6. Nasa free tram zone pa rin ba ako? Oo, free tram zone pa rin, oh. Tignan nyo. Ito, nakabaliktad lang, pero free tram zone yan, oh. Free tram zone. Galing, no? Kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos ko, meron yung free ang pagsakay within the CBD area or Central Business District of Melbourne. So free ang tram nila dito. Although kasi ako, masarap kasi maglakad. Hindi ko siya masyadong nagagamit. Nagagamit ko lang siya para ipakita sa inyo sa totoo lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo na madali lang siya gawin. For example, may kasama kayong senior or kids. Pero kung kaya nyo naman maglakad, mas masarap maglakad. For me personally, mas na-enjoy ko maglakad. Let's have a proper brew. Ayan, no. Mukhang kapihan yan, State Library Victoria. Nagpunta tayo last time dyan. Kung napanood nyo sa previous vlog, sobrang lapit lang sa hostel namin. Anong isipin natin dito tayo nakatira, tapos namamasyal lang tayo sa weekend. Feeling ko talagang ganda nito sa autumn, no? Balik tayo sa autumn, gusto niyo? Oh, ang dami ng mga puno nila dito. Nagiging ano kaya to? Orange or red? Oh, sa area nito ng CBD, maganda siguro to. Tapos may dadaan na train, no? Tapos autumn. Oh my gosh!
Parang ang ganda ng... Sino nang nakapunta dito sa Melbourne ng autumn? Comment down below, sabihin nyo kung maganda ba talaga siya. Kung like nag-orange siya or nagre-red yung kulay. Victoria State Library. Free tram zone area. May bilihan pala ng Mikey dito o sa may Victoria State Library. Mikey. Pwede kayong bumili. Pero ako 4th day ko na nakaka-survive pa naman ako ng walang Mikey kasi yung mga spots dito sa city, ano naman siya, pwede naman yung free tram zone. Tapos yung mga malalayo, naka-clock tour naman ako. Yung clock tour naman yung mga meet up point dito lang din sa city. So, hindi ko naman kailangan mag-Mikey card. Siguro bibili tayo kung meron tayong pupuntahan na malayo. But so far, nakaka-survive pa naman ako ng libre-libre lang. Hype. May mga tindahan ng shoes. Oh my gosh. Dito ako kumain guys ng ano, yung mura na malaking serving. Ayun na, Fortune Alley. Katabi siya ng Gongcha. Katapat lang pala siya ng State Library. Ito yung State Library, oh. Kung gusto niyo rin kumain dyan, State Library. Tapos may station dyan. Tawid lang kayo dun sa station. And then lakad kayo dito. Fortune Alley. Sobrang sulit ng serving nila dyan. Meron silang small tsaka large. Yung small, 2 ulam. Yung pinili ko last time large, 3 ulam. Grabe, sobrang laki. I swear, parang pwedeng paghatian ng 2 to 3 person. Ang nakikita ko guys, may nakita ko, kung gusto nyo, tipid hack. Bili kayo ng large, tas sobrang dami kasi ng ulam nun. Tapos, kuha kayo ng Tupperware. Kung meron kayong Tupperware, or baka pwede kayong humingi ng take out dyan, Tupperware. Kung hindi nyo maubos, i-take out nyo. Kasi may mga nakikita ko, para mga bagets. Feeling ko mga estudyante dito. Siyempre, tipid mode sila, di ba? Ang ginagawa nila, di ba, kakain sila, tapos hindi nila maubos. Tinitake out nila yung ulam. Para makain pa nila mamayang gabi or makain nila kinabukasan. So, pwede nyo magawa. Sobrang mura lang, like 18 AUD, 600 pesos. Tapos pwede nyo mahati yung meal nyo. Masarap din naman yung mga ulam nila, mga chicken, mga Korean chicken, mga beef with broccoli, mga ganon-ganon. Sarap din. Ang ganda ng Melbourne, no? Ang saya, ang vibrant niya. May mga malls dito. Gusto niyo bang pasukin natin yung mga malls nila? May mga nakakausap ako na Filipino. Sabi nila mas livable daw ang Melbourne. Kasi siguro mas kung ayaw mo ng boring na lugar, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo marami laging tao nakikita. Feeling ko Melbourne. Mas marami din dito mga ganap. Parang may mga footballs. Ewan ko, may mga kinukwento yung receptionist sa hostel. May mga ganap sila almost every week. May mga football something, ganyan-ganyan. So, ano talaga siya, vibrant. Ayan, tingnan nyo, daming tatawid doon. Oh, cute. Aabot pa ba ako kung tatawid ako? Parang hindi na, no? Sa next na lang tayo. Extra dami ang tao today guys kasi weekend, Sabado. So siguro maraming mga walang klase, walang trabaho. So nandito sila sa Central, sa CBD area. Namamasyal-masyal, nagdi-date-date, ganyan. Daming tao. So kung papipiliin ako kung saan ako titira dito sa Australia, 3 pa lang naman yung napuntahan natin na city, no? Sydney, Melbourne, Canberra. Ang gugulo na ako kasi gusto ko rin yung Sydney. Iba rin kasi yung vibe ng Sydney. Parang sabi ko nga, tinuruan ako na mag-slow down. Siguro kung bata ka pa or nasa era ka ng life mo na gusto mong mag-hustle, baka Melbourne. Kasi dito parang everyone is young and alam mo, nandun yung parang feeling ko G pa yung mga tao na kumayod ng sobra-sobra, mag-enjoy sa life. Kung nandun ka pa sa era na yun na parang you want to have fun, you want to live in a vibrant city, maraming milk tea, maraming Asians. It doesn't feel, wait lang, hindi kinakaya ng English ko. Parang hindi siya masyadong malayo sa home. Kasi parang ang daming Asian na tao, parang nasa Asia ka lang, ganun. And vibrant, kung gusto mo ganun yung personality mo, Melbourne. Pero kung nasa era ka na ng life mo na medyo mo slow down ka na, siguro marami ka ng pera,
So magsa-slow down ka na. Sydney, kasi medyo mas mahal din dun yung mga renta ng bahay. Siguro ganon. Tapos Canberra kasi, Canberra is very quiet and pero modern. Kung ikaw naman super gusto mo ng super katahimikan at hindi siya masyadong matao but modern as well, modern facilities, Canberra. Ako nasang era ba ako ngayon? Nahirapan ako mag-confirm kasi mag-confirm. Nahirapan ako mag-compare. Kasi parehas ko sila gusto. Gusto ko yung pagiging sa Sydney, di ba lagi silang may upuan? Ang dami nilang upuan. Parang ang Sydney sinasabi niya na, upo ka muna dito. Mag-pause ka muna. Parang huwag ka masyadong magmadali. Parang ang daming upuan talaga sa Sydney. No? Parang sinasabi niya na mag-pause ka sa life. Enjoy the moment. Enjoy the present. Like, si Melbourne naman parang vibrant. Parang sobrang ramdam mo yung different, yung kultura nila. Yung building nila, lalo na paggabi, may ilaw yung mga building. So, magkaiba sila ng binibigay eh. Magkaiba sila ng binibigay na vibe. Pero parehas ko gusto. Kasi pag medyo patito mode on ako, magsi-Sydney ako. Pero may mga times din naman gusto ko parang masaya. Maganda yung mga nakikita ko, maraming tao. So, magme-Melbourne ako. Both. Parehas ko sila gusto parehas. Si Canberra siguro kapag feeling ko magre-retire ka na. Tapos gusto mo quiet lang. Marami ka ng pera. Marami ka ng pera. Tapos mababait din yung mga tao sa Canberra, in fairness, no? Mababait din yung mga tao doon. Bahala lang kayo, guys. Kayo na mag-decide. Kahit saan naman dito sa Australia, basta Australia maganda. Ang ganda ng streets, no? Sobrang marami din mga day tours na pwedeng gawin from Melbourne. Magdi-day tour kayo somewhere else. Pero ako nga, sabi ko nung sa Europe, sobrang na-enjoy ko yung mga lakad ko. So parang hindi ako nagdi-day tour everyday. Parang may day tour days ako. Meron naman days na parang I just wanna stay here. I just wanna walk around the city. Ang ganda. Ang ganda ng Melbourne. Mga tindahan ng flowers. Parang feeling ko, nako-compare ko ang Sydney and Melbourne. Di ba laging may rivalry? May rivalry laging Sydney and Melbourne. Kaya nga, kung hindi nyo napanood, kaya Canberra yung capital kasi nga, ayaw ng Sydney nor ng Melbourne na maging capital yung kung sino man yung sa kanila. Walang gusto magpatalo. So, gumawa sila ng bagong city, Canberra. Parang feeling ko, dahil may rivalry sila, parang nako-compare ko sa Spain, Madrid naman tsaka Barcelona. Madrid feeling ko Sydney. Mas more laid back. Tapos Barcelona naman is parang Melbourne. Mas ano siya, mas ganito lively, mas maganda yung mga kung ano-ano na architecture. Pero both ko rin parehas love. Love ko rin yung Madrid tsaka Barcelona. Ang hirap mamili. Tapos since may mga nakakasalubong kasi ako mga Filipino, maraming Filipino din dito sa Melbourne. Lagi kong tinatanong, magkano yung renta nyo? Chismoso, no? Magkano renta nyo dito? So, ang mga nakasalubong ka pa lang kasi is hindi sila naka-private room. Naka-sharing sila. So, ang isa, ang sabi niya, ang per week niya is 350. At 300 ba sinabi niya? 350. 350 yata. 350 AUD, which is around 13,000 pesos per week. Per week kasi yung ano nila dito rent. Pero nagbabayad sila per fortnight. Fortnight is every 2 weeks. Pero ang basis nila is per week. Ang bayad per 2 weeks. Medyo magulo pero ganun, no? So, 350 per week. So, ang 1 month times 4. Mga 1.4, ang mahal pa rin. 52,000, no? 52,000 pesos yung rent niya nung nakausap ko. Tapos may ka-share siya sa room. Yung mga ka-share niya sa room, mga nag-work din dito. Imagine mo, condo siya. Condo. Tapos sa condo may 2 room. Sa isang room, 2 tao. Sa isang room, 2 tao. So, 4 daw sila dun sa condo na yun. Tapos, parang 52,000 pesos each sila. Meron silang common na sala, may common sila na kitchen. Pero ang room nila, tag-isa naman sila ng bed. Pero magkasama sila sa room, pero tag-isa sila ng bed. So, ganun yung range. 52,000 per month. Tapos may kasama ka sa room, tapos may common na kitchen and sala. Yun yung aking mga napagtanungan. Kung gusto niyo dito sa Melbourne, mga ganun yung range, 52,000 pesos. Siguro okay na siya. For example, nagsisimula ka pa lang naman magtrabaho at hindi mo pa like, so hello. You wanna say hi? Hi! Hindi ka pa nawala ako, sorry. Nag-i-smile kasi sila habang dumadaan ako. Cute ng family nila. Kung nagsisimula ka pala magtrabaho tapos hindi mo pa afford na meron kang own room, pwedeng sharing muna kayo.
mahal pa din 50,000, pero feeling ko naman sasahod ka naman ng malaki din dito, so baka meron pa ring meron pa ring masisave kahit paano. Sorry guys na nasosobrahan na naman yung pagiging chika minute ko. Sinasama ko lang talaga kayo. Imagine niyo dito na kayo naglalakad pag weekend, living in Melbourne. Okay, so dun tayo nang galing sa busy street na yon. So pumunta tayo dito, nakarin naman natin yung street na to. Tawid tayo. Yun yung Flinders Station. Mag-sample kaya tayo ng computation kung magkano yung cost of living nyo kung dito kayo sa Melbourne. For example, ang renta daw nila may ka-share ka sa room 52,000 per month, no? Tapos ang food kasi dito na sa mga 20 to 30. Magkano yung magagastos mo per day? Sabihin mo na lang 50 per day. 50, hindi ka naman siguro 3 times a day. Yung ibang pagkain mo baka mga mura-mura lang, no? So 2 main meals, sabihin mo 50 AUD, magkano yun? 1,800 times 30. So 56,000. So may 52,000 ka sa rent plus 56,000 sa food. 108,000 na yun. Ano pang mga mo? Sabihin mo bibili ka pa ng mga toiletries, mga shopping. Magkano gusto nyo? 20,000? Okay, plus 20,000 sa shopping and toiletries and others. So ang mga monthly gastos mo 128,000 pesos. So if pupunta kayo sa Sydney, siguro at least dapat ang sahod nyo mga 200 ba? Ganun ba? Hindi ko alam. Siguro at least kung merong sahod na 200k, pwede na rin, no? 200k, so less 200k. Magkano masasave mo pa nun? 72,000 per month ang savings mo times 12 months. Sa 1 year, meron kang 864,000 na savings. So, di ba? Almost 1 million na rin yun. Oo, ganun. Pag nagpunta kayo sa Sydney, dapat tawag doon ang income nyo mga 200k ha? Sa Melbourne, pag sa Melbourne. Ito yung suggestion ko lang naman. Pero kung mayroon mag-o-offer sa inyo ng 180k, baka pwede na yun. Tas pag nandito na kayo, gawin nyo na lang stepping stone. Pag nandito na kayo, magpataas na lang kayo ng sahod. Maghanap na lang kayo ng iba. Pero mahal din, no? Mahal din yung cost of living. Pero at least, better quality of life, no? Or better, para makatipid ka sa pagkain, mag-grocery ka muna. Siyempre, nagsisimula ka palang dito, wag ka naman mag-restaurant everyday. No? Grocery ka muna para mapababa mo yung food mo. Mas malaki matitira sa'yo. I think yun yung ginagawa ng mga Pilipino, no? Grocery na lang, luto-luto ka muna sa bahay. Ano ka muna, mga Nutella and bread, ganyan. Para mura lang ang iyong food allowance. Mas marami kang masisave. Nasa diskarte mo na yan. Tayo namang mga Pilipino, magaling tayo sa mga ganyang diskarte. Nakalimutan ko, pag mag-work ka dito, magpapadala ka pa pala sa Pilipinas. Nalimutan ko, hindi ko na isama sa equation. So, magpapadala ka pa sa Pilipinas. Kailangan din talaga, kailangan mo din talaga magtipid-tipid, no? So yung grocery, Coles, Woolies, Aldi, yun yung bubuhay sa'yo. Or yung Fortune Alley. So pag nag-Melbourne talaga ka guys, Fortune Alley. Kasi magugulat kayo sa serving. Sobrang dami. And guys, may nakita ko, Chemist Warehouse. Bili lang ako ng lotion kasi may mga sunblock ako pero wala akong lotion. Sobrang yung kamay ko parang nagiging pang matanda na, tsaka yung mga legs ko ganun. Yung buong katawan ko parang pang matanda na dahil sa lamig. Tapos minsan naliligo ako ng mainit, di ba kasi malamig. Mainit na ligo, tapos lalabas kang lamig. So yung skin ko nag-ano na siya. Parang nagka-crumple. So kailangan ko nang lagyan ng lotion yung aking katawan. Dito tayo sa Chemist Warehouse kasi di ba sa Sydney, nakita natin to, ano siya, mura yung mga perfume, mga ganon, lotion. Umakyat lang ako dito. Sana hindi pa sila sarado kasi ang bilis magsara ng mga ano dito sa Australia. Family Health. Let's go. Bye. Ito yung mga pabango. Yan, no. Dito naman tayo sa mga murang pabango. YSL 119, 149. Black Opium. May ito pa rin na may opium din. 189 yung YSL Opium. May Gucci din sila, 109 lang. Gucci Bamboo 129, mga Gucci. Valentino, Daisy. Ano yung Gant? Gant 60. CK, ito mas mura to, mga Calvin Klein na 59 lang ito. 59 lang, oh. CK
Wala, parang mas marami silang perfume dito kaysa yung sa branch na nakita ko sa Sydney. Tapos dito may mga tester pa sila, oh. So, pwede mong itry. Ano, may mga tester sila. Ang bango sa area na ito. Ang dami pa bango dito. Mas marami ito kaysa sa nakita ko sa Sydney. CK in 21. Ayun na, meron pa nga silang ano, tester. Try ko nga. Ay, wala na. Joke lang. Wala naman yung tester nila. Ang dami nilang pabango dito. Oh, meron din sila mga ano, slimming shake ba yun? Coffee. Slimming shake, oh. 20 lang. Hindi rin masyadong mura. Magkano yung 20? 700 plus na. Ilang sachet na to? 7 sachet. Ganito siya, oh. All natural flavor. Ano rin sila dito. Ano naman to? Evening. Mga medicine na parang pangpaganda ba to? Yan, may mga Berocca din sila as usual, mga vitamins, Panadol, Anson. For context, kaya ako sinasabi na naalala ko si Anson sa Panadol. Hindi ko kasi na-vlog. Medyo may sakit ako nung sa Hong Kong. Sabi niya magpahinga ka naman. Sabi niya tara bilang kita ng Panadol. So yung Panadol yung binigay niya sa akin, parang paracetamol. So every time na nakikita ko yung Panadol, si Anson yung naalala ko. Kasi hindi ako masyadong aware sa brand na Panadol. Paracetamol lang yung alam ko. Meron din sila dito para sa mga lips. Especially ngayong winter, nakaka-dry ng lips, no? May mga lip balm sila, oh. Ganyan yung 3.69, 3.99. Dito rin kapag naano ka ng mga bees, oh. Blisters. Ito, Blistix pala. Pala ko blisters. Blistix. Saan yung mga lotion? Nawawala na naman tayo sa ating goal. Bibili tayo ng lotion, di ba? Saan ba yung mga lotion? Yan, mga whey protein. $40 lang. Guys, sobrang mura nito as $40 na mga whey protein. Lean meal, weight loss shake. Weight loss and muscle gain. Parang gusto ko to, Yan on yung 14 servers. 239 calories. Parang gusto ko nito. Ang mura lang, 1,000 plus lang. Kasi guys, kung nagji-gym ka, dati kasi nung kabataan ko, nagji-gym ako. Tapos gusto kong magpalaki ng katawan. Kasi medyo payat-payat ako dati. Gusto ko magpalaki ng katawan, bumibili ako ng mga ganito. Ito 1,400 lang. Sa Pilipinas, umabot ng mga 3,000, 2,000 plus, di ba? Sobrang mahal nito eh. Weight loss and muscle gain. Parang gusto kong bumili, pero hindi naman ako nagji-gym. Ang laki kasi sa luggage. Sayang. Kung mag-Australia kayo, lalaki yung katawan niyo. Ito, standard din sikat. Mahal din pala, 76. Standard no way. So yun guys, 76 yung standard no way. 2.8 nga. Sabi ko mga 3,000 to eh. Parang ganun din sa Pilipinas, mga 2.8 or mga 3,000. Or mas mura ng konti dito sa Australia. Nasaan na ako? Nawawala na ako sa mga lotion. Ito? Pure Genes, Venus. Shave cream. Shave cream. Daily serum. Actually, marami akong sunscreen. Ang lotion yung kailangan ko, yung pangkatawan. Kasi, ito, sensitive. Hindi SPF 50 din eh. Kailangan ko lang na magmo-moisturize sa balat ko dahil nagda-dry talaga siya, Ito, mga ganito lang. Daily moisturizer. Pero may SPF, okay na rin. Cancer Council 18 AUD. Ayan, meron din pala sila dito mga Nivea, Merong Nivea. Ang dami yung brands. Ano kayo maganda dito? Cetaphil Brightness Reveal Cream. May ano rin pala ang Cetaphil lotion. Cleanser, hindi. Cleanser din pala. Pero ito na lang siguro guys, Nivea refreshing soft moisturizing cream. Kasi actually kailangan ko lang ng moisturizing lotion. 3 lang naman, 2 na bibiling ko. Marami na akong sunscreen, kailangan ko lang ng body lotion. So, Nivea soft moisturizing. Okay na siguro. Okay na to. Meron palang mura dito guys. Diba sa Sydney ako bumili, parang magkano yun? 12 ba yun or 24? Meron palang 4 lang. Parang dito ako bumili.
Ay, hindi pala, 17 pala. Sorry, sorry. Ito, 17 pala. Sakto lang pala yung binili ko. Ang 4 pala is ito. Iba pala. Sorry, sorry, sorry. Tama lang pala. 12 yung kabili ko ng ano, adapter ko. Pantene conditioner. Bibili ba ako ng shampoo? Paubos na rin yung shampoo. Marami pa sila mga moisturizing lotion. Kaso ang lalaki kasi. Nagtitipid ako ng space sa aking luggage. So ganito lang tayo. Maliliit-liit lang tayo kasi baka mag-exceed na naman ako sa baggage allowance. Period on the may mga ganun-ganun pa pala dito. Diapers 18. May mga jelly din sila dito. Yan guys, ito yung mga nabili natin. Mabili ako ng mga moisturizing lotion, parang $3 each. And then to shampoo $6. May shampoo naman sa mga hostel kaso parang dinadandraff ako. Kasi 'di ba malamig tapos hindi yata maganda masyado yung shampoo. So nagkaka-dandruff ako kaya bumili ako ng Head and Shoulder para matanggal yung mga dandruff ko. Kasi pag winter, no, oversharing na ako ng dandruff ko. Pag winter na nakaka-dandruff, I'm just being honest, nagkaka-dandruff ako lately. So sabi ko, kailangan ko mag Head and Shoulder. Let's go. May H&M doon guys, so nagpe-perform. Try natin tumawid. Yan, ganyan lang Melbourne, no? City. Lying in a den in Bombay, flag drawn on my shoes. And I said that I might try to tell me because of where you come from. Yes, life can be cool, life can be cool. You're holding me tight. You better not spend the night. You better not spend the night. I will wait for you. Two, three, yeah. Ganun lang dito sa Melbourne. Nood-nood ka lang ng mga taong nagpa-perform, nagbo-busking. Tapos bili-bili ka lang sa grocery. Bili ka lang sa... gusto mo mag-grocery tayo ngayon? Pwede mag-grocery tayo. Bili ka ng mga toiletries. Living alone in Melbourne. Hindi na ako nakapagpagupit. Parang okay pa naman eh. No? Okay pa naman yung gupit ko. Pag sobrang haba na lang, saka na ako magpagupit. Tapos dito sa Melbourne, kahit kagabi, alas 12 na ng madaling araw, naglalakad pa ako dito. Dahil pa ring tao. Parang hindi yata natutulog yung mga tao dito. Parang ito lang yung cities sa Australia na napuntahan ko na marami pa rin tao kahit hating gabi na. Ay, meron ulit nagbabas dito. Ang ganda. Making a full of star, making something of myself lately. Ganda ng boss ni ate. Yung pangalan niya guys, Umbra Moon. Anong street kaya to? Very siya, maraming mga buskers. Basta na dito sa may David Jones. Yan na, tapos may mga upuan din dyan. Ang sarap lang, no? Kahit mag-grocery ka lang. Tapos kain ka sa gilid, emote. Ang saya lang ng Melbourne. Bakit lahat ng city ng Australia nai-enjoy ko? Gusto ko rin yung Melbourne. Pero gusto ko rin si Sydney. Nag-enjoy din naman ako sa Canberra.
Zara. Gusto niyo ba magtingin ng Zara? Pero baka mahal dito. Sa Europe kasi mura ang Zara eh. Tara, pasok tayo. Ito guys, 79 AUD. Mahal no? Mga 2,000, almost 3,000 pesos. Parang kapresyo yata ng sa Philippines na Zara. Ito yung mga pantalon. 69. So mga 2,000 plus. Hi, hello Paul. Say hi to the vlog. Taga dito kayo? Kaya pala kayo? Dito na kayo nakatira? Oo. Ay. Ay, nare-record mo. Oo. Hello. Ang mahal guys, 100. So mga 4,000 pesos no yung ganito. Pero maganda naman. Ito, mga itong long sleeve ng Zara. 69. So mga 2,000 plus din. $185. Medyo pricey din, no? Pricey din ang Zara dito sa Australia. $185 ang mahal. Guys, nakakahiyaman pero nagpalibre ako. Nilibre nila ako guys ng kape dito. Hello. Magpakilala ulit kayo. Hi po, I'm Liz. Ikaw ba yun? Hello, Nathan. Si Liz and si Nathan. Couple sila dito sa Australia. Yes. So, ang path pala nila is to-absorb kayo ng company niya, no? Tama ba? Or siya na-absorb siya ng company. Yun yung pangarap ko dati, ma-absorb eh. Kasi hindi ako ina-absorb eh. Ayun. meron din daw silang vlog. Mahilig din na mag-travel si Nathan. Ano yung vlog? Wala na kayo. Go na. Yung traveling people. So, Traveling Peoples. Ayan, Traveling Peoples guys yung kanilang vlog. ano sa yung mic niyan, sir? Meron na siyang mic, okay na siya. Pero kung gusto Tapos mo may background. medyo, pero okay lang naman, tolerable. Pero minsan kapag super ingay, nagma-mic ng may DJI mic. Ayan, ang saya na meet natin si Nathan tsaka si Liz, no? So couple sila na dito na sa Australia, nag-work and then nanonood din sila ng videos. So nakakatuwa lang na malaman yung parang kanilang story, yung path kung paano sila nakapag-Australia. Si Liz kasi pares kami ng profession, so accountant din pala siya. So marami akong mga tinanong sa kanya about yung kanyang path. Yung sa kanya kasi parang na-absorb siya ng company niya. So may company siya sa Philippines, na-absorb siya ng company niya dito sa Australia. So ang ganda rin. Tapos nagtatanong ako ng mga tips, gano'n, kung if ever lang, like for example, magustuhan ko rin in the future na mag-work sa Australia. So ang dami nilang mga binigay na tips. Thank you so much. Maraming salamat sa panlilibre ng Starbucks coffee. Thank you po. Yung guys, naglalakad-lakad lang ako dito. Tapos randomly lang, nagbabasa ako ng messages. So sabi ni Abril Lerpa, kailangan ko daw gulatin yung kanyang anak na si Sofia. Hi Sofia. Bulaga. Charing. Birthday niya daw ng August 25. Happy birthday! Tapos may isa pa. Shoutout ko daw si Casey Talisayon. Hi Casey. Birth month niya rin daw ngayong August. Happy birthday to you! To the both of you! Baka naman, palitson naman dyan. Nakakatuwa lang to have a platform, no, na parang yung mga tao nare-recognize ka, napapanood ka, yung parang pag nakikita ka nila, parang feeling nila kilalang kilala. Actually, may mga iba pa akong mga nakikita dito, hindi ko lang na-vlog kasi minsan hindi ko hawak yung camera ko. May isa nga akong nakilala, sabi niya, ba't wala kang camera? Sabi nila, akala ko parang nire-record mo lahat ng ginagawa. Hindi naman sa lahat ng ginagawa ko nagka-camera ako, guys. Siyempre, akala nyo lang kasi parang pinapakita ko lahat ng ginagawa. Pero may mga times talaga na naglalakad ako dito ng wala akong camera. And ayun, nakakatuwa lang na may mga nakaka-recognize sa'yo sa Australia, di ba? Sabi ka din, nagtatanong sila, paano mo na-handle yun? For example, wala ka sa mood, tapos may mga taong kakausapin ka. Sabi ko, hindi ko alam yung utak ko, parang naka-condition na siya eh. Siyempre normal lang din naman ako na tao, hindi naman sa lahat ng araw is maganda yung mood ko. Minsan super introvert talaga ako, minsan parang ayoko makipag-socialize. Pero automatic yung nagsi-shift eh. Automatic nagsi-shift yung utak ko na kapag may bumabati sa akin, kakausapin ko talaga or parang I will really spend time kasi siguro sa akin normal na araw ko lang yun, pero for other people parang big deal sa kanila na nakita ko si Marvin, so hindi ko naman alam na
ganun yung impact na naibibigay ko sa ibang tao. No? So parang sabi ko, kahit wala ako sa mood, automatic talaga yung utak ko, nag-shift siya na kailangan kong mag-smile, kailangan kong kausapin sila, kailangan kong makipag-socialize. Kahit may mga days talaga, aaminin ko naman, may mga days na wala talaga ako sa mood or may mga days na gusto ko mapag-isa. Pero ewan ko, automatic na nag-shift siya kasi sobrang grateful lang talaga ako na may mga taong, alam mo yun, makaka-recognize sa'yo, tapos parang tuwang-tuwa sila na makita ka. Sabi ko, ewan ko, automatic na lang siya eh. Automatic na nag-shift siya sa extrovert mode on. Tapos, ano pa ba, may mga tips silang sinabi sa akin about my key card. For example, dito ka na nakatira sa Australia, di ba meron silang card dito, yung transportation card, it's called My Key. Di kasi ako bumili nun eh. For example, kahit nakailang tap ka daw, for example, nakaraming travel ka for the day, meron lang maximum na i-charge sa'yo. For example, na-reach mo na yung 11 AUD, 11 Australian dollar, which is mga 400 pesos yata, mag-i-stop na siya mag-charge sa'yo. So, pag na-reach mo na yun yung maximum for the day, kahit marami kang itap or marami kang travel for the day, yun lang yung i-charge nila. So, ang ganda no? Ang ganda na parang may cap, may limit, kahit gumala ka ng buong araw, hanggang $11 lang yung i-charge niya sa'yo. Tapos meron pa silang free tram zone. So, ang ganda. Tapos yung isang hack pa na ni-share nila. For example, kasi di ba yung nag-hotel ako dito sa CBD, mga 4-5 per night, 4,500. Pero if mag-Airbnb ka, minsan, kaso medyo malayo lang siya. Pag mag-Airbnb ka, minsan mga 2,000 pesos per night lang. Yung, ang shared room in a shared house. Parang magre-rent ka lang ng room, pero shared kayo ng tawag dito, ng mga kitchen, ng mga toilet. Although sa hostel, may ganun din naman. Parang private yung room mo, pero shared kayo ng kitchen, shared kayo ng... May mga ganun din naman option sa hostel. Pero, ayun, may shinare din sila kung gusto mo daw Airbnb. Medyo magta-travel ka nga lang sa city center. Guys, itong dessert place na to, every time dumadaan ako, laging mahaba yung pila niya dito. Huh? Mga creme brulee. Yan o, ganyan yung mga tinda niya. Everyday talaga dyan. Laging mapupuno yan. Tapos laging may pila. Katabi lang siya nung kinainan kong Nico Shiki. Kumain ako dyan yung Japanese ano. Marami di ba lang kumakain kapag gabi no? Lunch kasi ako kumain dyan last time. Ayun guys, merong malapit na Coles grocery dito. 250 meters lang. Tara. Coles Melbourne Central. Grocery siguro muna tayo kasi medyo matagal-tagal pa ako dito sa Melbourne. So, bibili lang ako ng mga prutas-prutas. Tapos, di ba nakita nyo naman sa hostel, may ref kami doon. So, itatago ko lang para, for example, meron tayong mga, or nagugutom tayo, meron akong kakainin. Tsaka bukas, free ang breakfast. Di ba nakita nyo, may pa-event na yung hostel namin. Everyday may event sila. Saturday, free yung sausage sa hapon. Tapos, Sunday, free breakfast. So, gising tayo na maaga para makalibre. Di ba? Natutuwa ako sa mga pagganap ng hostel namin, no? Or hotel. Ay, parang lumalayo ako, B. Parang dito sa loob ng building. Oo, parang kailangan natin pumasok sa building na to. Sa totoo lang, today wala pa akong ginagastos sa pagkain, no? Kasi nag-late lunch ako, free lang naman yung lunch sa hostel. Tapos nung hapon, nilibre ako ng Starbucks nung couple. So, ngayon lang tayo gagastos sa dinner. Dito ba? Ito, sinusundan ko lang yung mapa. 3-minute walk. Dito ba? Tama, no? Sa parang alleyway na to. So guys, pumasok ako dito sa Melbourne Central Mall. Tignan nyo yung kanilang bubong. Saan kaya yung Coles dito? Sige, akyat tayo. Baka nasa itaas. Merong food court dito. $12 lang ang 1 pizza plus drink. Ayan na. 1 pizza plus drinks. Pwede kayo mamili ng pizza. May food court din dito sa Melbourne Central Mall. Kung gusto nyo ng on a budget, no? $12 lang. May isang slice ka na ng pizza mo. Malaki na rin naman siguro isang slice nila dito plus drinks. Magkano yung $12? 400? Ano pa tayo? 448. Hindi ko mahanap yung Coles. Anong floor kaya yun? Ano sila mga Indian food dito sa food court. Ayun o. Marami namang upuan. Mary Brown. Nasaan ang Coles? Ayan, Coles. 5.
Nasaan? Nagtanong na ako, may nakasalubong ako, may hawak siyang Coles na paper bag. Sabi ko, excuse me, nasaan yung, English, nasaan yung Coles? Sabi niya, sa pinakababa daw. Guys, nakita ko na, Coles Central, sa pinaka-basement siya. Yan, may mga bread sila, $4.25. Lahat yan, $4.25. $5. Natitempa ko bumili ng donut. Pero wag muna. Pigilan natin. Guys, bili tayo ng strawberry. 250 grams is $4.90. Buy din tayo ng mga bananas. Ang lalaki. Look. Sobrang laki nito. Mayroon din naman silang medium-sized or smaller ones. Ano ba yung malaki na? Ito, 4 na peraso. Kaso paano kaya walang presyo? Ganito kasing wala siyang barcode. Baka bawal dun sa self-checkout. Gusto ko kasi mag self-checkout na lang para hindi na tayo mag-ano. So dapat may mga barcode kagaya nito. Kaso maliliit to. Okay na siguro to. Medyo maliit na lang. O, 6 na peraso. Magkano to? Ayan guys, 4.50 ang 6. Mahal, no? Medyo mahal. Parang 30 pesos yata ang isa nito. Or 28, ganun. Guys, ang orange, 3.5 yung kilo. Siguro bili tayo ng mga ilan. Ilan yung bibilin natin. Kasi matagal tayo dito sa Melbourne. Mga 6 muna. Orange. Ano pang bibilihin natin? Ay, wait lang. Favorite ko tong bili natin. Kahit bukas ko na inumin. Kasi gabi na ngayon eh. Yan, yung favorite kong deal coffee, choco coffee. Mayroon nga din sila mga half price dito. KitKat. Dating 3 ngayon 1.5 na lang. Pero parang mahal pa rin. Magkano ba ang KitKat? Kasi kung 1.5, mga 70 plus. Feeling ko ang mura dito is Cadbury, no? Sa Australia. 244. Moro. Maraming mga chocolates dito sa Australia. Snickers, Mars is 125. Naka half price din sila. KitKat, Picnic, no added sugar. Ito yung mga Cadbury. Dating 8, ngayon 4.80. Parang sa Woolies, di ba, dating 8 is naging 4. Nahiya pa si Coles magtanggal ng 0.80. Or mas mahal dito kasi Central, no? Ano ba yun? Nagbabago yung presyo, depende sa location. Pero malaki na rin kasi to eh, di ba? Malaki na siya. So kung 7 days ka dito, good for 7 days na yan. Minsan KitKat Milo, parang mahal ng KitKat 7. Toblerone, mahal ng Ferrero 32. Yung malaki kasi to pang Valentine's, no? Ayan, the famous Tim Tam, $3 lang, $3 lang, oh. Dating 6, ngayon 3 lang. Malaki na rin tong Tim Tam, oh. Ilang peraso na ba to? Ayan, mga sparkling water nila 195. So mga 70 pesos, no, yung. Pero again, potable naman yung tubig dito sa mga gripo. Pero if gusto niyo talaga like bottled water, may mga ganyan sila. Sparkling water. Uso dito yung sparkling, no? Or pwede ring still water lang. Pero marami silang mga sparkling water with flavors. Ayan. Ay, Powerade na pala to. Ang pansin ko dito sa Australia, yung mga mahal chichiria, di ba? 2.50. So magkano yun? 100, no? Or ganun talaga yung presyo nito, 100 pesos. Ito. Doritos. Yun guys, blueberries, 4.7 AUD. Parang wala silang buy one take one. Sa Sydney, di ba meron? Sa Coles Sydney, di ba naalala nyo ba? Parang may buy one take one sila, no? Ngayon wala eh. Guys, uwi na tayo sa hostel. Dapat pala bumili ako ng bag, yung naka-plastic lang ako, tapos yung iba lang dito. Nandyan sa bag ko. Pero hirap na hirap ako kasi parang mabubutas yung plastic. Lakad lang tayo, malapit lang naman yung hostel namin, like 5 minutes or less. Okay guys, ito yung kitchen ng hostel namin. Busy pala siya kapag gabi.
May kanya-kanyang luto kayo. Hindi kasi ako marunong magluto eh. Pero kung marunong kayo magluto, kanya-kanya sila ng luto dito. Ito yung fridge. Diyan natin lalagay yung food. Hanap lang tayo ng space. Nakakatuwa panoorin yung kitchen. Para siyang sa mga Hell's Kitchen. Alam mo yun? Parang may mga chef na nagluluto. Tapos, ganun yung vibe niya dito. Kasi, again, we're here sa common area. Doon lang ako sa labas. Hanap tayo ng pang-introvert na place. Ayan, dito sa labas. Ayan, maraming spot naman dito. Dito lang tayo sa gilid. Ayan lang. Ay, parang basa. Siguro i-end ko na yung vlog na to. Kakainin ko lang yung orange. Di rin naman ako super gutom. Baka mamayang hating gabi magutom ako. So at least meron lang tayong food dyan na nakatambay. So ang ganda ng vibe ng kitchen. Actually kung marunong lang ako magluto, magluluto-luto ako dyan. No? Parang gagaling nila magluto eh. So ayun, isa sa mga tip para makatipid dito, mag-grocery, tapos magluto-luto kayo dito sa hostel, sa hotel, tapos kain kayo. May mga tables dito, naka-rooftop pa kayo. Kita nyo yung city buildings and city lights and all that. Kakainin ko lang to guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa aking rest day. Rest day ko na, sumama pa kayo eh. Pero ayan, masaya naman ako na isama kayo sa mga ganap ko dito. And marami pa tayong gagawin dito sa Melbourne. May mga day trips pa tayong gagawin. But antay-antay lang kayo. Maraming salamat. Kumain kayo na masarap. Mag-ingat kayo dyan. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!